Dear servant of God, itago niyo na lang po ako sa pangalang Eugene. Hindi po ako hihingi ng payo sa pagkakataong ito, bagkus gusto ko lang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Silent reader lang po ako sa inyong programa. But really blessed na talagang ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, direksyon at kaligtasan, lalo na sa mga nakaranas ng depression at may matinding pinagdadaanan. Ipatoto ko lang po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko bilang isang Christian na may pinagdadaanan, at ngayong hawak ko ang ballpen at papel, hindi ko mapigilan ang luha ko. Minsan iniisip ko, paano nga ba ako nakarating dito, sa puntong wala akong trabaho, wala akong direksyon, at halos mawalan na ako ng pag-asa. 19 years old pa lang ako servant of God, independent na ako sa parents ko, lagi ako sa mga pinsan ko at uncle ko nakikitira at nakikitulog, kaya sa edad na 23 natuto na akong mangupahan mag-isa at nag-working student para makaipon, at minsan sa aking pagbulibyalay sa labas ng bahay nakarinig ako ng salita ng Diyos, Bible study sa kapitbahay ng uncle ko, doon nagpasimula ang tawag ng Diyos sa akin. Pero ngayon, habang sinusulat ko ito, hindi ko kayang hindi magpasalamat sa Diyos na kahit kailan hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Noong una pong mawalan ako ng trabaho, pakiramdam ko gumuho ang mundo ko. Ang ipon kong ilang buwan ko lang pinaghirapan, naubos sa loob ng 2 linggo, pambayad sa upa, kuryente, tubig, at pagkain. Ang masakit pa, kahit anong apply ko sa mga kumpanya, walang sumasagot. Parang wala na akong halaga. Dumating ang punto na halos ayaw ko nang bumangon sa kama. Ang bigat-bigat sa dibdib, at minsan naiisip ko, Lord, andyan ka pa ba, iniwan mo na ba ako? Pero hindi pala totoo iyon. Isang gabi, naglalakad ako sa palengke para bumili ng isang sachet ng kape. Wala na akong pera pambili ng ulam. Habang naglalakad ako, may nakita akong maliit na bata na nakaupo sa gilid ng kalsada, hawak-hawak ang isang pirasong tinapay. Pagdaan ko, ngumiti siya sa akin at inabot sa akin ang kalahati ng kanyang tinapay. Napahinto ako. Sabi ko, bakit mo binigay ito? Ngumiti lang siya at ang sabi, Kuya, gutom ka diba? Kain ka na. Doon ako napaupo at napaiyak. Isang batang wala pang 7 taon ang ginamit ng Diyos para ipaalala sa akin, may nakikita siya. Hindi niya ako kinalimutan. Pag-uwi ko sa bahay, binuksan ko ang aking cellphone. Nandoon ang isang video na nirecommend sa akin ng friend ko, isang awit na ang title ay, Seong Yakap. Nang marinig ko ang linya na ito, ginawa mo ang lahat kahit hindi ako tapat. Sa iyong yakap, ako'y hindi bibitaw. Para bang bumuhos ang lahat ng emosyon ko. Naalala ko lahat ng panahon na hindi ako naging tapat sa Diyos, lahat ng pagkukulang ko, lahat ng pagdududa ko. Pero heto siya, nakayakap pa rin, hindi bumibitaw. Nang gabing iyon, lumuhad ako sa sahig at umiiyak na nagpasalamat. Hindi ako humingi ng trabaho. Hindi ako humingi ng pera. Ang hiningi ko lang, Lord, yakapin mo lang ako ngayon. At ginawa niya. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Akala ko naniningil na naman, pero laking gulat ko nang makita kong kapitbahay pala naming matagal ko nang hindi nakakausap. Sabi niya, Eugene, sobra-sobra ang grocery namin, baka gusto mo. Naiyak ako habang isa-isang nilalabas ang laman ng supot, bigas, delata, noodles, itlog. Para bang sinasabi ng Diyos, anak, hindi kita pababayaan. At sa araw ding iyon, may tumawag sa akin para sa job interview, isang kumpanya na dati ko nang inaplayan pero hindi na sumagot. Sa awa ng Diyos, natanggap ako. Simula noon, naging iba na ako. Natuto akong maging mapagpasalamat kahit sa maliliit na bagay, kahit sa isang tasa ng kape, kahit sa isang simpleng yakap ng kapatid ko. Natutunan kong huwag mag-alala ng sobra kasi ang Diyos laging may paraan. Ngayon po, hindi man ako mayaman, pero may trabaho na ako at unti-unti nang bumabangon. Pero higit sa lahat, ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Kaya sa lahat ng makakabasa nito, gusto kong sabihin, kung nasa sitwasyon ka na parang wala ng pag-asa, hawak ka pa rin ng Diyos. Kahit hindi ka tapat, siya ay mananatiling tapat. Kahit malayo ang pakiramdam mo sa Kanya, siya ay malapit lang sa iyo. Bible verse na pinanghawakan ko. Philippians 19 minuto pasado alas 4. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ito ang naging sandata ko araw-araw. At totoo, sinusupply niya ang lahat. Hindi lang pagkain at trabaho, kundi lakas ng loob, kapayapaan, at pag-asa. Tunay na pagka sa Diyos ka nagtiwala hindi ka mapapahiya, minsan kahit kamag-anak mo tanggihan ka, siguro sa hirap na rin ng buhay ngayon. Pero iba talaga pag may salita ng Diyos sa buhay mo, God always remind me and gives me directions according to His will. Magtiwala ka lang talaga sa Kanya. To God be all the glory. Maraming salamat servant of God sa programang ito. Lubos na nagpapasalamat, Eugene.